Hi guys, what's up? This is Cream TV and in this video, pag-uusapan natin kung effective nga ba yung MS2 or Venom Swamp ng Sorcerer sa GBG or Guild Wars. So, bago ang lahat, i-check muna natin yung skill description ng Venom Swamp or MS2 ng Sorcerer. So, first, Venom Swamp. Bali yung Venom Swamp skill, ito yung active skill ng MS2. So, mas maganda kung maimamax nyo siya agad kasi dito magbe-base yung damage ng poison kung gaano siya magiging kalakas. So, ang gamit na poison ng Venom Swamp is new poison. So, ini-ignore niya guys yung defense and magic defense. Kung mataas yung defense mo or sobrang taas ng magic defense mo, walang pasa yun dito sa poison kasi pure damage siya guys. Pure damage yung Venom Swamp. So, by the way guys, yung Venom Swamp is magical attack based damage siya. So, ibig sabihin, kung mas mataas yung magical attack mo, mas mataas yung magic damage or yung damage ng Venom Swamp mo. So, kung utility ka naman at namomroblema ka na mababa yung magical attack mo, at least, kahit na medyo mababa yung magical attack mo, functioning pa rin yung Venom Swamp kasi hindi mo na nga kailangan mag-invest sa ignore magical defense unlike ng other magic class job tulad ng Warlock na sobrang kailangan talagang mag-invest for ignore magical defense stats. So next is Domain of Poison passive skill. So if na-activate nyo na tong passive skill na to guys, lahat ng uri ng elemental fields ay magkakaroon na ng Venom Swamp effect. So kapag level 1 siya guys is parang 50% lang yung Venom Swamp effect niya. Next is Boiling Toxic Swamp. So etong skill naman to guys is nagpapalayo siya ng magical skill range. So every level madadagdagan yung skill range mo. Tsaka isa pa guys, mababawasan din yung cooldown ng Mental Blast. Para sa akin, not so priority siya. Kasi hindi naman ako gumagamit ng Mental Blast at lagi lang ako nang nasa stock. Tapos pansin nyo guys, yung nasa auto skill ko is Venom Swamp. So kapag maglalagay pa ako ng Mental Blast, sobrang tagal ng casting time nun guys, kung alam nyo lang, sobrang tagal. So hindi ko siya advisable na gamitin talaga sa GBG. Kasi mas kailangan nating maglapag ng Earth Field. So next is the final MS2 skill na Venom Spirit. So once na ma-activate mo tong skill na to guys is magiging available na sa Summon Elemental natin yung Venom Snake or yung ahas. So yung ahas na yun guys is nagbabuff siya sa player na magkaroon ng Venom Shield. So yung Venom Shield guys is once na nakabuff sa'yo yun, yung kalaban na mag-hit sa'yo is mapopoison or malalason. So, very useful siya guys, lalo na sa sa war. Syempre, ang daming humihit sa'yo. So, lahat ng nag-hit sa'yo mapopoison. But I think hindi siya advisable na i-max out agad kasi yung pinakang bawat level niya is yung duration lang nung summon nung snake yung nadadagdag. So, wala namang additional defense or damage pero yung duration lang talaga ng snake. That's why I think ang super priority pa rin na i-max muna ay yung Venom Swamp skill at yung second na Domain of Poison passive skill kasi may additional damage nga siya at yun naman yun talaga yung purpose natin kung bakit natin kinuha tong MS2 na Venom Swamp is para makatulong tayo sa ating guildmates na damage output para mas madali nating ma-clear or ma-wipe yung kalaban natin tuwing Guild Wars. So ayun guys, ipapakita ko sa inyo yung actual Venom Swamp skill pero bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo yung Summon Elemental na nadagdag yung Summon High Elf Serpents. Yan yung ahas guys. O, diba ang cute? Para siyang si Arbok sa Pokemon. So ayun guys, mapapansin nyo rin sa visual na nagbabuff yung ahas ng parang purple circle. Yun yung Venom Shield. So next is ipapakita ko sa inyo yung effect ng Domain of Poison. So kung mapapansin nyo guys, yung Earth Field nag-aano na rin siya ng damage or meron na rin siyang damage. Yung makikita nyong red, yun yung pure damage na epekto ng Venom Swamp or MS2 skill na dahil sa na-active yung Domain of Poison. Ayan. Tapos itry naman natin yung ibang klaseng field. So let's try Water Field. Pansin nyo guys, meron na rin siyang damage.
may poison damage yun guys kahit water field. Tapos ito naman wind field, meron na rin siya. Tapos kapag pumasok ka doon sa field, mas madadagdagan yung damage output niya. So ayan, naglapag ako ng Venom Swamp. Ayan, papasok ako doon sa field, mas tumaas yung damage, 'di ba? Yan yung epekto ng Venom Swamp or MS2 skill. So, para sa akin, sobrang effective niya sa GBG, lalo na kapag dikit-dikit yung mga player. So, hawa-hawa sila ng poison dyan, guys. So, sobrang sulit niya sa GBG, guys. Para sa akin, as sort, utility, tapos, dahil dito, ayan, kita nyo naman yung tick, diba? Ganyan siya kalala sa GBG kapag nakatayo ka sa Venom Swamp at sa field ng Sorcerer. So next naman is ipapakita ko sa inyo yung sample clip ng GBG namin nung ginamit ko tong Venom Swamp. So mapapansin nyo guys dun sa mga katabi ko, may makikita kayong parang red damage output. Epekto yun ng Venom Swamp ko. So ganyan siya guys kalala sa GBG. Hindi lang masyadong halata pero meron yan guys. Para sa akin tong Venom Swamp skill or MS2 ng Sorcerer is naging low-key effective talaga siya. Hindi lang talaga siya halata pero effective siya guys para sa akin. Kasi simula nung ginamit ko to, nagkaroon na ako ng kills sa GBG guys. Dati laging 0, ngayon 24. May kills ako last GBG namin. Ito yung resibo guys. As a utility sorcerer guys, sobrang laki na nung 24 kills na yun So ayun lang guys, kung meron kayong mga questions and requests, just comment down below. Susubukan nating sagutin yan lahat. At kung gusto nyong magka-part 2 pa tong video na to, please like and subscribe. Syempre, patulong naman guys. Maraming salamat ulit sa panonood.